Hello guys! Tita Kim here and welcome to my YouTube channel! Thank you so much for watching this episode at syempre marami na naman tayong mga pag-uusapan ngayon. So, kamusta ba kayo? Sana maayos naman ang kondisyon ng inyong mga puso. And you know, medyo personal itong isi-share ko sa inyo na episode natin ngayon kasi kagabi at saka nung isang linggo, meron akong dalawang close friends na parang same yung situation na meron sila. Pareho silang nakipag-break sa kanilang long time relationship but actually hindi naman sila nakipag-break kasi alam niyo bang nangyari? Ginost sila. Yes! Bigla na lang hindi nagpakita, bigla na lang hindi nagparamdam. Grabe, totoo pala talaga yung ganun. Yung bigla na lang hindi nagpapakita, bigla na lang hindi nagpaparamdam, bigla na lang parang walang nangyari at wala kayong pinagsamahan na parang ni hi, ni ho, ni paalam, wala. Tapos hindi nagre-respond sa text. Hindi rin nagre-respond sa call. Yes, ganun siya kalala mga beshi. Kaya naman medyo nalungkot ako dito sa dalawa kong friends kasi very close to sa akin. But anyway, ang pag-uusapan natin, kasi ang tanong ko dun sa dalawa kong friend is, kung alam nyo na maraming mga red flag, 'di ba? Kung alam nyo na previously, bago pa kayo iniwan at ginosting is marami na talagang mga pagkakamaling nangyari, bakit hindi ninyo binitawan agad yung tao? Bakit hindi ninyo hiniwalayan agad? Bakit hindi nyo ma-let go? Yun yung mga tanong na sinabi ko sa kanila na actually, kapag tatanungin mo yung mga taong ganun is, ang sasabihin lang din ng karamihan sa kanila is because they don't know. They really don't know why hindi sila makapag-give up or hindi sila makapag-let go ng taong mahal nila pero sinasaktan sila at niloloko sila paulit-ulit. So, ang topic natin ngayon is, eto na nga. Ang topic natin is, bakit nga ba mahirap bitawan yung taong mahal mo kahit alam mong mali na? O diba? Bakit mahirap bitawan yung taong mahal mo kahit na alam mong mali na, 'di ba? Kasi obviously, mahirap talagang pakawalan yung isang tao kapag tama siya, 'di ba? O kaya naman feeling mo siya talaga yung right one. Mahirap pakawalan yung ganun. Pero what if alam mo na sa sarili mo na itong tao na to is a wrong choice, isang tao na mali sa buhay mo at hindi siya yung tamang tao para sa'yo because ang dami ng mga nangyaring mali pero still, despite of every mistake and every kamalian, mahal mo pa rin at ang pinakamalupit, hindi mo pa rin talaga ma-let go kahit na alam mo na tagilid na yung mga sitwasyon, kahit na alam mong maling tao na ito. Diba? Pag sinabi nating maling tao, marami yung mga segments, marami yung mga ibig sabihin. Marahil mali siya kasi cheater siya, maling tao siya kasi hindi kanya pinaninindigan, maling tao siya kasi frequently nagsisinungaling siya, maling tao siya kasi binabastos kanya, maling tao siya kasi marami siyang mga mali na ginagawa sa'yo. 'Di ba? Maraming mga pwedeng mangyari para sabihin ng isang tao ay maling tao para sa'yo. Pero bakit nga ba sila mahirap bitawan? Okay? Ito yung 6 na mga rason on my personal experience and personal opinion kung bakit nga ba mahirap sila bitawan. Number 1, obviously, is because mahal mo yung tao. Diba? Yun na yun eh. Parang dead end na. Kasi mahal mo yung tao at ang hirap-hirap po talagang pigilin ng nararamdaman sa totoo lang. At alam nyo ba, lagi ko sinasabi, diba, that magical yung love. Kasi hindi natin maintindihan yung standards ng pag-ibig. Hindi rin natin maintindihan actually bakit natin minamahal yung isang tao. Bakit natin siya mahal despite everything na mga nangyari. And ang hirap na bumitaw sa isang sitwasyon o sa isang tao kahit na alam mong mali na kasi mahal mo yung tao. Yun talaga yung pinaka-top reason. Number 1 reason talaga yun. Kasi alam nyo ba, totoo yung sinasabi na love is blind. 'Di ba? Ang pag-ibig talaga nakakabulag. Hindi natin nakikita na mali na pala yung tao na to, hindi natin nakikita na mali na pala yung sa sitwasyon natin kasi mahal nga natin. Therefore, we stay in a relationship kahit na alam nating mali na yung pinagdadaanan natin at mali na yung tao kasi nga bulag tayo, kasi nga nagmamahal tayo. 'Di ba? And if you will ask me, Tita Kim, normal ba na bulag ka sa pag-ibig? Alam mo, sa totoo lang, it's normal for me. Normal na maging bulag tayo sa pag-ibig.
Kasi yun nga yung love eh. That's the magic of love. Napamahal natin yung mga bagay na hindi ka mahal-mahal. Nagiging tama sa paningin natin yung mga bagay na mali because of love. And we cannot say na hindi natin kailangan ng love. Kailangan natin ng pagmamahal kasi kawawa naman yung mundo kung walang pagmamahal kasi lahat ng tao nagkakamali. Pero tinatanggap natin yung tao, pinapapasok natin sa buhay natin yung tao na yun kasi mahal natin because of love. That's why love is very important. It's really magical. At hindi natin pwedeng sabihin na, uy, heart ha, puso bawal ka na magmahal dyan kasi may mali na siyang ginawa sa'yo. Hindi rin siya ganun kadali eh, di ba? Talagang kapag mahal mo yung isang tao, kahit mali na yung ginagawa niya, mali na yung sitwasyon, go ka pa rin. Ang hirap bitawan kasi yun yung primary reason mo eh. Mahal mo yung tao. And most of the time, it's just far more than the feelings. Hindi lang siya yung feeling na mahal mo eh. Alam mo talaga sa sarili mo na mahal mo yung tao. Yung parang ang hirap mabuhay ng isang araw na wala yung tao na yun kasi nga mahal mo siya. And sabihin na nating nakakatanga yung logic na yan, pero yun talaga yun eh. Nakakatanga rin nga talaga. Kaya nga yun yung primary reason ba't hindi natin mabitawan yung mga tao kahit na mali na. Because we love them. Number 4 reason kung bakit nga ba ang hirap bumitaw sa taong mahal mo kahit na mali na is because of expectations. Yes. Yung mga expectations sa atin ng mga tao. Diba? Lalong-lalo na kapag Gina yung parents mo, yung sisters, brothers mo, yung family mo, yung friends mo, Gina sila sa relasyon ninyo. Parang okay na okay kayo sa kanila. Tapos suddenly sasabihin mo sa kanila, hindi na kami. 'Di ba ang hirap noon? Actually, doon sa friend ko na isa na kinukwento ko kanina, yun yung naging sitwasyon niya eh. Ang hirap niyang bitawan yung tao na yun kasi napakilala niya na sa pamilya niya and na-expect na magpapakasal na sila and lagi na nga tinatanong na kailan ba kayo ikakasal? Dapat malapit na. Bigyan niyo na kami ng anak, mga ganon. Minsan nakaka-pressure, di ba? Kasi may mga expectations na yung mga tao sa iyo eh. Kasi nag-expect sila dahil ikaw rin naman ang nagbigay ng hint sa kanila to expect. Di ba? Ikaw ang nagpakilala ng tao. Ikaw ang nagsabi na nagmamahalan kayo. Ikaw ang nag-post sa kanya. Ikaw din naman ang nagbigay ng hints sa mga tao sa paligid mo na mag-expect sila na kayo ang magkakatuluyan. And then suddenly, kinakailangan mong let go yung tao na yon kasi hindi na tama. Di ba ang hirap din nun? Kaya marami mga tao nahihirapan bumitaw sa relasyon kahit mali na. Because of the people's expectations. Hindi lang actually yung opinion eh. Alam nyo yung opinion kasi, pwede yung pumasok dito sa tenga mong kanan, tas lumabas dito sa kaliwa. Okay lang yun. Opinion lang yun ng tao eh. Pero kapag yung isang tao ay nag-e-expect from you, it's another kind of pressure. Kaya naiintindihan ko rin somehow yung mga tao na ang hirap mag-let go kasi ang hirap baliin ng mga expectations sa mga tao sa paligid niya kasi hindi lang naman siya yung masasaktan, kundi yung mga taong nag-e-expect sa kanya. Gets ninyo? Di ba? Like for example, nagkaroon ng breakup, hindi lang naman kayo yung masasaktan, hindi lang naman ako, hindi lang naman ikaw, o kung sino may nakapag-break, di ba? Ang masasaktan yung pamilya mo, masasaktan yung mga kaibigan mo, masasaktan yung mga taong gusto lang namang hangarin na maging masaya ka. Masasaktan yung mga taong nag-expect na magiging masaya ka sa piling niya, na magkakaroon ka ng good relationship. So, ang hirap, di ba? So, what I'm trying to say is, this is also one of the primary reasons bakit ang hirap bumitaw sa isang taong mahal mo kahit mali na, because of the expectations of the people around you that brings a lot of pressure. Number 5 reason kung bakit ang hirap bitawan ng isang taong mahal mo kahit masakit na at kahit mali na is because marami kang mga what ifs, di ba? What if mag-work? What if magbago siya? What if nag-overthink lang ako? What if ako talaga may problema? What if ako talaga may pagkukulang? What if maging okay yung relationship namin next month? 'Di ba? What if maging okay kami pag nagka-baby kami? What if maging better kami pag kinasal kami? Marami tayong mga what ifs na ini-entertain sa ating mga isipan and we hope on that what ifs. Kaya hindi na natin natututukan o hindi na natin binibigyan ng pansin
yung isang tao, kahit na alam natin na mali na yung ginagawa niya sa atin o kaya naman toxic na yung relationship para sa atin, 'di ba? And yung mga what ifs, alam niyo, nakakatulong din naman yan for you to be hopeful. But sometimes, yung mga what ifs natin is nagtitrigger sa atin para manatili sa mga sitwasyon na dapat hindi na tayo manatili. Nagets nyo ba? So parang minsan, dahil hopeful ka pa rin na magbabago siya, ang tendency, hindi ka umalis sa relasyon na toxic kahit na paulit-ulit na lang yung nangyayari hanggang sa ikaw mismo ay mapagod at maubos na. 'Di ba? Hindi naman tayo nagsasabi na ang isang tao ay hindi na pwedeng magbago o kaya naman hindi niya na kayang maging better. Of course, there's always chances after chances. Naniniwala ako na habang may buhay, may pag-asa. Okay? Naniniwala ako dyan. Pero, when it comes to attitude, when it comes to discipline, when it comes to the personality of a person, it's really hard to change. Hindi natin pwedeng iasa sa what ifs lang yan, di ba? Hindi natin pwedeng sabihin na, ay, hindi ko na lang muna siya iwalayan kasi what if magbago siya? What if hindi na siya mag-cheat in the future? Di ba? What if magpakasal kami? O kaya naman, what if mag-baby kami para mas maging loyal siya sa akin? Alam niyo, most of the time, 99.9% hindi yon nangyayari. Kasi yung taong nakilala mo, mas magiging worse pa yan, mas na worse pa. Magiging worse pa yan kapag kayo ay kinasal because mas magiging comfortable na siya sa'yo dahil you're a family already, you are already married, di ba? At alam yan ng mga maraming may asawa na, di ba? Nakakapagpatotoo sila sa mga ganyang sinasabi ko. Kaya nga, ang sinasabi ko sa inyo, maraming mga tao, ang rason nila bakit hindi pa sila bumibitaw kasi hopeful pa sila. Marami pa silang mga what ifs na either nakakabuti sa relasyon, pero sa mga toxic na relasyon, nakakasira lalo. Kasi patuloy kang nag-hope sa mga bagay na hindi mo na dapat na pinag-hopan or nilalagay pa yung pag-asa mo doon kasi alam mo naman sa simula pa lang na binigyan mo na ng maraming chances ang isang tao pero hindi pa rin kayang magbago. Second reason kung bakit nga ba ang hirap bitawan ng taong mahal mo kahit mali na is because of the memories. Nakakapanghinayang yung mga memorya, yung mga masasayang mga alaala, even yung mga malulungkot na alaala na binuno ninyong dalawa. Ang hirap isa walang tabi nun. Kasi it's like you wasted your time to someone or for someone. It's like binasura mo yung mga oras, panahon na ginugol mo kasama yung isang tao. And technically, hindi lang naman oras yan o panahon may kasamang pera yan, may kasamang effort yan, 'di ba? Yung mga dates ninyo, yung mga anniversaries ninyo, yung mga monthsaries ninyo, yung mga travel ninyo, ang hirap kalimutan. Kasi alam mo na hindi lang yon basta special event ang buhay mo. Pero naglagay ka doon ng effort, naglagay ka ng oras, naglagay ka ng pera, naglagay ka ng puso mo doon sa mga memories na yon na ang hirap-hirap i-build, ang hirap magkaroon ng mga masasayang memories pero nagawa ninyo together and therefore ang hirap din talagang pakawalan. 'Di ba? Ang hirap na kalimutan na lang. Ang hirap na isabaul na lang, 'di ba? Ang dami ninyong mga selfies, ang dami ninyong mga photos together, ang dami ninyong mga pa-sweet na kinakailangan mong ibaon sa limot once you let go of someone. And that thing also causes us na ayaw nating bitawan yung tao kahit na alam nating mali na kasi nanghihinayang tayo doon sa mga memorya at sa mga alaala na ang hirap buuin pero pinilit niyong buuin together kasi nagmamahalan kayo. Third reason kung bakit ang hirap bumitaw sa taong mahal mo kahit na mali na is because you guys have plans in the future. Or maybe kung wala man siyang plano para sa'yo, ikaw alam mo sa sarili mo na may plano ka para doon sa tao at para sa relasyon ninyo. 'Di ba? Ang saklap nun, para kang naglagay ng bahay sa buhangin na bigla na lang humampas yung malaking alon tapos na-wash out yung bahay na binild mo. It's like you're building your dreams and your goals with that person and that suddenly, kinakailangan mong pakawalan yung tao na yun kasi alam mo na hindi na mag-work out yung relationship ninyo. Masakit yun. Kaya ang hirap bumitaw sa isang tao kasi
unang-una, 'di ba? Lalo na kapag babae ka, lagi mong inaangkla doon sa lalaki yung magiging plano mo in the future. Once you go into a relationship, ewan ko sa inyo pero sa akin at sa maraming mga babae, kapag at lalaki rin naman, kapag we go into a relationship, lagi na natin kinukonsider yung taong mahal natin. Hindi na lang tayo nagpaplano para sa sarili natin. Minsan, plano natin mag-abroad, pero dahil kasama na natin yung jowa natin, iniisip na natin, ay hindi ako pwedeng mag-abroad kasi yung jowa ko, kawawa naman, kailangan namin magkasama, di ba? O kaya naman, may plano ka sana na ito yung kurso na kukunin mo pero dahil ito yung gusto niya, ito yung ginawa mo. May plano ka sana na dito ka magtrabaho pero dahil ito yung parang mas malapit sa kanya at mas gusto niya, dito ka nagtrabaho. Kumbaga, ang dami mong mga ginugol in life na ni-redirect mo because of that person. Kaya ang hirap i-let go yung relasyon ninyo kasi alam mo na yung mga goals mo is towards that person, towards that relationship. Meron na kayong ginugol meron ka ng pinlansyang plano kasama siya. Tapos, mawawasak yung plano na yun kasi kinakailangan mong i-let go yung tao. Di ba ang hirap din naman? Kaya isa yun sa mga bagay na nagpapahirap sa isang tao para i-let go yung taong mahal niya kahit na alam niyang mali na. Because nga, meron siyang mga plano in the present and in the future na hindi na mangyayari, na kailangan niyang i-redirect, and it's really hard. Kasi ang hirap magplano ng buhay, di ba? Lalong-lalo na kung naisaalang-alang mo na yung karir mo, naisaalang-alang mo na yung pamilya mo o yung pag-aaral mo, yung pamilya mo, naisaalang-alang mo na lahat, pagkatapos kinakailangan mo parang tanggalin silang lahat sa board mo at mag-isip from zero. Di ba ang hirap? Kaya minsan, yung iba, hindi na lang talaga nagle-let go kahit na mali na yung sitwasyon at mali na yung tao. Kasi nakakainis naman na from the zero ka ulit o kaya naman from scratch ka ulit kasi kinakailangan mong magplano ulit. So may mga taong they just prefer to be with that person and pursue their goals and plans regardless kung sinasaktan sila, nasasaktan sila o kung maling tao man yan. Number 6 and last reason for this episode kung bakit nga ba ang hirap mag-let go o bitawan ng isang taong mahal mo kahit na mali na is because you have that fear of being lost. Meron kang takot sa puso mo at sa isip mo kaya hindi mo kayang bitawan ang isang tao. Lalo na nga kung ginawa mong mundo yung tao na yan, na parang ang araw-gabi mo umikot na lang sa tao na yan. Ang hirap nga naman talagang bitawan, di ba? Minsan, iniisip mo, kaya ko ba ang mag-isa? Di ba? May takot ka sa puso mo na kakayanin ko kaya mag-isa? O kaya naman kapag halimbawa meron na kayong anak, yan talaga, pinaka-dilema to na may magmamahal pa kaya sa akin? May tatanggap kaya sa akin? Marami kang takot sa puso at isip mo kaya hindi ka makawala doon sa relasyon kahit na alam mong mali na. Iniisip mo kung what kaya yung mangyayari sa buhay ko? O paano kaya ako tatanggapin ng tao kapag halimbawang break na kami? Sino ako kapag wala na siya sa buhay ko? Di ba minsan gano'n? Nalulost tayo kung sino talaga tayo kapag nawala na yung isang taong ang tagal na nating nakasama o kaya naman parte na ng sistema natin. Hindi lang siya parte ng puso mo at isip mo, parte na siya ng sistema mo, parte na siya ng lifestyle mo. Lalo na kung lagi kayo nagkakasama o kaya naman matagal na kayong magjowa, lalo pa mag-asawa kayo, di ba? Ang hirap noon, nakakatakot nga naman. Kaya maraming tao, ang hirap bumitaw kasi natatakot sila kung dun sa what's next. Anong mangyayari kapag single na ako? Anong mangyayari kapag pinakawalan ko to? Minsan may fear ka pa na hindi lang sa pakakawalan mo yung tao may fear ka pa na mapupunta na siya sa ibang tao. 'Di ba? Aminin natin, minsan nakakatakot din 'yun at nakakaselos agad. Iisipin mo pa lang, mapupunta siya sa ibang tao. Kapag binrikan ko siya, baka magkaroon siya ng ibang jowa. Pag binrikan ko siya, baka magkabalikan sila ng ex niya. Natatakot ka sa posibleng mangyari. And that fear na ininculcate mo sa puso at isip mo ay hindi nag-aalaw sa'yo para bitawan ng tao na dapat bitawan mo na. And that sixth reason, yung fear of
being lost, marami ang nakakaranas niyan at marami ang may dahilan ng ganyan. Bakit nga ba nahihirapan silang bumitaw sa isang relasyon? Because ang hirap nang hanapin yung sarili, lalong-lalo na kapag yung sarili mo ay ibinigay mo ng buong-buo sa tao na yun. So guys, yan ang ating 6 na mga reasons based on my opinion ha. Ewan ko sa opinion ninyo. Actually, marami ang mga rason. Pero for me based on my experience at saka sa mga nakakakwentuhan ko, ito talaga yung top 6 na mga reasons. Bakit nga ba ang hirap bitawan ng isang taong mahal mo kahit na mali na? But I wanna leave you a lesson na hindi naman sa lahat ng panahon pagbitaw ang kinakailangan. I'm always telling this and saying this dito sa page natin na kapag may away, may hindi pagkakaintindihan, kapag may nangyaring hindi maganda or feeling mo may mali na, hindi naman laging pagbitaw ang reason Kumbaga, sometimes we just need to work out something, improve ourselves, improve niyo yung relasyon ninyo, yung pagsasama ninyo. But there are also times in our lives na kapag alam na nating mali na, kahit mahal natin ang isang tao, is kinakailangan nating bumitaw. And sometimes, natatakot tayo, ayaw natin kasi mahal natin at marami tayong mga iniisip sa mga puso natin or ini-entertain na mga thoughts. Pero para sa akin, kahit mahirap, kahit masakit, give it a chance to let go of someone. Lalong-lalo na kung ito ay hindi na nakakabuti sa mental health mo, ito ay hindi na nakakabuti sa growth mo, ito ay hindi na nakakabuti sa pagkatao mo. Because at the end of the day, walang ibang pwedeng magsalba sa sarili mo kundi ikaw. If you will not make the right choice, if you will not make the better choice, wala namang ibang magsasuffer kundi ikaw. Kaya nga, while there are instances na kinakailangan mo ipaglaban ang isang relasyon, marami ring namang instances na kinakailangan mo nang bumitaw. Hindi lang dahil masakit na, kundi kinakailangan mong i-save yung sarili mo from destroying yourself. Because at the end of the day, walang ibang dapat matira, kundi ang respeto at dignidad mo sa iyong sarili, ang pagmamahal mo sa iyong sarili. So kung alam mong mali na yung tao, mali na yung sitwasyon, at paulit-ulit lang yung sitwasyon na walang pagbabago, let go. Because a lot of times, there is no better choice but to let go, even if you love that person. So, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you for watching. And I hope marami kayong mga natutunan. Keep on sharing your comments below. Share nyo naman yung mga natutunan nyo dyan at mga experiences nyo dyan. Because next time, tayo ay magkukwentuhan ulit ng mga bagong episodes dito pa rin sa Tita Kim. Dito sa Tita Kim. Thank you so much at laging tandaan na ikaw ay mahalaga at ikaw ay kamahal-mahal.